Magandang balita po para sa mga dumadaan. Nais po namin ibalita po sa inyo na bumaba na po ang dambalastas ng Kongreso! Wala na siya! Sa buong Pilipinas! Si Joaquin Romualdez Buaya! Bumaba na po siya! Kaya po, tayo po'y magpapasalamat. Bumaba na si Lolo. At yung Bumaba na si Lolo. anak ni Lolo dyan, mag-isip-isip na kayo. Dahil kami po ay hindi po titigil hanggat hindi nyo ititigil ang inyong mga korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito po yung umpisa ka lamang. At ito po'y magtutuloy-tuloy para ang ating gobyerno ay makaahon sa hirap mula sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isang kanta muli para kay Martin! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Magnanakaw si Martin! Hoy, pasang yung mga boyo! Yung mga magnanakaw! Tigilan nyo na yung mga papalaking buhaya! Wala na yung lulong! Sa gusto! Yung mga gustong bumaba noong September 25, punta na kayo dito. Yan guys, panawagan po natin sa lahat ng mga viewers po natin. Inaanyayahan po namin kayo na samahan nyo po kami dito sa House of Representatives. Tayo po ay wagi sa pagpapaalis sa mga magnanakaw dyan sa HOR. So balita po natin, wala na si Lolong. Sir, ano pong pakiramdam niya na si Lolong wala na daw? Oo, si Lolong wala na, pero sana nga totoo. Alam mo, hindi niya kaya si Kiko Barsaga. Matapang yun. Matapang. Nag-aamin yun, kabite rin ako. Pero alam ko, hindi niya kaya si Kiko. Kinabla din ang iyang panginang yan. Oo, sunod pa, marami pang dapat mawala dyan. Ang tuwadkong. Yung tuwadkong na yan, lalo na si Abante. At saka si Chihuahua. Yan. Dapat maano natin mapalaya sa mga yan. Para malinis na. Naminsahin niyo po kay Congressman Kiko Barsaga po. Kong, isa rin po akong kabitin nyo. Salamat po. Ikaw kaysa isang congressman na naglakas ng loob na labanan si Tambaloslos. Wala na. Kayo pala ni Tubig Chanko. Kayong dalawa. Saludo kami, sir. Sa akong rider. Saludo kami sa iyo. Salamat, sir. Pangalan mo, sir? Charles Aguilar ako. Ayan, si Sir Charles Aguilar. Rider. Isang ehemplo na kahit po'y peaceful rally ay nagiging matagumpay ang ating panawagan. Kung kaya po tayo ay magtutuloy-tuloy para po sa totoong reforma ng ating republika na tuluyang tanggalin at alisin sa pwesto ang mga buhaya sa gobyerno natin upang ang bawat mamamayang Pilipino ay makaahon sa hirap. Dahil sila po ang punot-dulo ng ating kahirapan dahil ang kaban ng bayan ay napupunta lang sa kanilang mga kabayan, napupunta lang sa kanilang mga rep, napupunta lang sa kanilang mga at napupunta lang sa kanilang mga kanya-kanya. Napuya siya. Lang gabi na kasi nating kasama. Nawala ng boses, sir. Tama ng mga korap. Bumaba na kayo. So eto guys, pasalamat din dito tayo kay Sir Napoleon. Kasi ilang araw na nakasama natin sa laban na ito, napuyat. Wala na boses siya talaga. Upang tuluyan ng pugsain ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan si Sir Napoleon po guys. Siya yung kasama natin sa lahat ng mga karaban na lumalaban sa kontra-korupsyon. Kaya nagpapasalamat din tayo sa kanya. Tanggal ka na! Kung gusto natin ng pagbabago at
pagbabago ay ang pababa ni Lolo. Malaking ano yun, sir, kasi wala nang mananakaw sa tax natin. Sana nga wala nang susunod. Wala nang susunod na lulong. Kasi mauubos na yung mga kaban ng bayan. Sobrang saya ko, sir. Sobra. Sinong gutom na? Sinong gutom na? Balita mo, may catering sa loob eh. Gusto niyo kumain na agad kayo? Tara, mamaya papasungin natin! Mamaya, pag pumasok tayo sa loob, baka naman magpa-picture pa kayo sa mga congressman dun sa loob. Baka magnanakaw, huwag na kayo sana, ano? Huwag na lang sa mga kakampi natin, doon tayo magpa-picture. Doon tayo sa tunay at nagmamahal sa bayan, mga kapatid. Hindi ba tapos? Simulan pa lang ito. Hindi ba tapos kasi papasok pa tayo sa loob. Kailangan pa natin sila maramitin. Kailangan? Kailangan ni Kulong. Kailangan din natin kumain. Mga vloggers, ituloy na natin ang laban na to. Tuloy Tuloy tayo manawagan ngayong gabi. Ituloy na yan. Bagsahin na natin ang batasang pambansa. Bagsahin na yan. At tuluyan na natin pagkaisahing lipulin ng mga buhay at demonyo. Pababain si Pogiti. Targetin ang ulo ni Marcos. Magtipon-tipon na. Ngayon na. Hindi sa 21. Hindi bukas. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na! Tapusin na natin ngayong gabi. Ikaw na kami. Handang-handa na kami. Handang-handa na kami. Putang ina mo, gago. Bakit ka na mo? Ayaw po dyan sa Kongreso. Kaya mga kababayan ko, lahat po na nanonood ngayon, kayo po'y pumarito na po sa batasan upang mag-celebrate dahil sa pagbabarid ng baloslot at ipagpatuloy ang ating laban para sa mga crap. So ayan guys, dapat pumunta po kayo dito. Samahan nyo kami kasi ayaw ng mga kababayan natin yung kapalit ni House Speaker. Handa na ba kayo na maglakad mula dito hanggang Malacanang? Handa na! Yan, dagdagan po natin ang mga tao. Dumating na po kayo at bukas mismo, kung dadami na tayo, tayo'y maglalakad papuntang Malacanang upang tapusin natin ang ating pangalawang misyon. Handa na ba kayo? Lalaban ulit tayo sa isang kalating misyon. Alam ko, mas luwag yun. Mas mabilis-bilis yun. Lalaban ulit tayo, makikibaka tayo ulit. Dadaanin natin ulit sa maayos at peaceful na pagtitipon at panawagan na umalis na rin siya sapagkat hindi niya deserve maging presidente ng Pilipinas. Palagi na lang pag ini-interview, maraming lutang. Ngayon, pangalawang gabi pa lang, napagtagumpayan na, napaalis na natin si Martin Romualdez. Ang susunod naman, kailangan mapaalis natin si Marcos. Huwag na natin antayin ang 21. Kung kaya naman ang mas maaga, ituloy-tuloy na natin to. Magsama-sama na tayo. Mahaba pa yung 21. Ngayon na, simula na ang tunay na pagbabago. Magpunta na kayo dito at magdiwang tayo ng ating tagumpay. Ayaw namin sa kapalit ni Lolo. Postino Benchiti. Panawag, ayaw namin sa kanya. Okay. Hello. Okay. Sa mga kasama po sa atin na magbansa papuntang Malacanang sa susunod na araw, inanyayaan po namin kayo, magdala po kayo ng kandila para ating sindihan yan habang tayo'y naglalakad. May magdadasal, mag-aspi, Basta, pumunta po kayo dito at magsama-sama tayo. Kasi pag nagsama-sama tayo, boses ng mamamayan ay kanilang pakinggan. Tayo po ang mananaig, tayo po ang taong bayan, tayo po ang masusunod, tayo ang nagluklok, tayo ang magkatanggal sa kanila sa posisyon. Kaya, mga nanonood dyan, pumunta na kayo dito para tayo sama-sama para bukas tayo'y handa-handa na magmarka
Pasong Malacanang kung tayo'y lalami. Muli po, maraming salamat sa lahat sa ating pagsasama dito ng pangalawang gabi. Pangalawang gabi pa lang, pero nagtagumpay na agad tayo. Hindi pa tayo tapos, may isa pang misyon. Ngayon, iwan ko kung sino daw pumalit kay Speaker. Sino po? Si Faustino Di Marin. So ngayon pupuksain muna natin ang pinakaulo. Parang magnanakaw din yata yun eh. Lizard! Lizard! Baby Lizard din pala ang pumalit. Pero ngayon, at least, nagtagumpay na tayo ngayon. Pangalawang gabi pa lang. Pero susunod, sana, ganun pa rin. Sa pangalawang gabi, mapatalsik natin ulit si Marcos! Tama! Pagsama-sama tayo, pagkatalsikin natin siya sa kanyang peso. Sapagkat hindi siya karapat-dapat na mamuno sa ating inang bayan. Tama! Hindi siya. Pagkat palaging lutang, hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tama! Guys, agalit. Hello. Hello. Okay na. Magandang gabi. Sir Alan. Lumapag uli ako. Balikan na natin nakaraan. 7 buwan pa lang kami. Nung nanalo si BBM, bumigay na ako. Ilang mga vlogger dito, kilala ko. Ilang mga vlogger dito, ako rin po. Microphone! Ilang vlogger dito, buo sa kanila, kilala ko at ako ng bridge mismo doon sa PCOO. Naglaylo kami ng 7 months dahil nalaman namin yung kataragtaduhan niya sa Quinto. Pati doon sa mga bahay-bahay na mansyon, na 500 million ang kada isang mansyon, na pang for renovation lang. Kaya medyo sumuko na ako. Kasi kalawa, nalaman ko na ilang presidential commission, ginagawa nilang ikaw. Dumadaan lang yung mga pondo at ninanakaw nila. Kaya kung hindi nila na-notice, ilang ahensya na ng commission ngayon, ang puro na lang ang nakalagay dyan, executive, yung OIC na lang na nakalagay. Wala nang secretary. Isa na dyan yung tinatawag na PCUP. Isa na dyan yung tinatawag na NCIPs. Isa na dyan yung NAPSI. At dito, hindi pa na NAPSI, yung PADSI, yung Philippine Aerospace Development Corporation. Baka hindi ko yung aware dito, isa din itong ahensya ng gobyerno. The biggest problem dito, bakit kami napupuna to? Dahil kasi ang korupsyon nandito. Walang final audit. Hindi namin nakikita yung audit bago sila nagsara, bago sila nag-declare ng abolishment ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, dahil in some previous year na ito nakaraan, nasa project din po kami. Bukod dyan sa DPWH, sa Laula din niyang disod. Sa Laula yan, dahil kasi sa housing project. Diyan namin naranasan si Yusek, si Asek, puro lagay. Kaya masakit lang isipin dahil kasi halos lahat pala dito ng ahensya ng gobyerno, lagayan talaga. Okay? Kasi kami, we witness that dahil kasi isa kami sa biktima. Kontraktor din, naging kontraktor din, sabihin natin. Pero wala, masakit dahil talagang nabigo kami. The biggest, isa pa sa pinaka-problema dito, lahat po ng ahensya ng gobyerno, may mga tao si Bongbong. Hindi niya pinauubong sekretary, undersecretary. Pinoproteksyonan niya yung mismong tao niya. Okay, bibigyan ko kayo example. DOJ. Sa DOJ, nandiyan dyan ang pinakamahalagang isang undersecretary. Dati niya ng legal yan. That is Jojo Cadiz, Jose Cadiz. Kung titignan nyo, yung posisyon ni Remulla, medyo yung pumapalya-palya. Dahil meron talagang nagdidikta na mismong talagang dati niya ng opisyal. Gaya din po kay Dilima. Bakit nangalaya si Dilima? Dahil din sa tao ni Bongbong. Yung si Atty. Cristina Rabanera. Yan ang naging legal ni BBM na ngayon nasa Malacanang siya. Nag-switch sila ni Juan Ponce Enrile. So lahat na lang nang nakita namin puro pagkakamali na. So we gave up. Wala kami umabot ng 1 year. Kami ang nagkampanya sa kanya. Asan ba dito yung mga kasama ko? Lagi dyan, mga nagkampanya. Ako rin po ang nagsasa motorcade dati. So ito, lumanda na para at least
ay anyayahan, yung PRRD, remontados ng Pilipinas. Paano tayo? Uli-ulitin natin ang year 2000 kung paano natin pinakasok ang Malacanang. Pasensya lang, ilang araw wala kami rito dahil nasa Malacanang kami. Tumututok kami dahil talagang ang sunod-sunod dito, yung presidente, sira ulo. Okay, matagal na po ako kay BBM kung tutusin. Wala pa si Digong na kay BBM na po ako. Okay, isa po ako sa volunteer organizer niya. So marami akong ginagawa kaya mo sa mga tao mo niya. Kilala ko, may mga tao rin siya sa mga kada senador. Kaya mag-ingat kayo. Bawat senador dyan, meron siyang tao kahit isa o dalawa. Kaya lahat ng galaw ay sa Senado. Mike. Kaya lahat ng galaw sa Senado, alam niya na mamanipula dahil kasi may third party na kumakausap. Bigyan mo kayo ng example. Yung kay Subiri, sino tao niya dyan? Matagal niyang tao. Andiyan dyan. Chief of Staff ni Subiri ngayon. Okay, kay Bato, andiyan dyan. Ang dami niyang mata dyan. Kaya mag-ingat tayo. Kaya ako kanina ba ako nagmamasid? Kasi bakit? Sometimes, nandito lang sila sa paligid. Kaya mag-ingat kayo. Hindi biro ang lalaban to. Tuso si Marcos ngayon. As in tuso. Napaka-tuso. Remember, ang layunin lang namin, bakit nasa Malacanang kami? Naghihintay kami ng tamang tiyempo. Naghihintay kami. 5 naman ang passage ng Malacanang eh. 5 ang daanan, hindi lang Midjola. May Nagtahan, may Arlige, at meron doon sa may PSG. Okay? Ang ika-5, nilando doon sa harap sa may Coast Guard. 5 ang daanan ng Malacanang. Ito, 8 ang daanan nito. Yung kongreso na yan, yung mga buhaya dyan, 8 ang daanan yan. Hindi lang isa. Dito pa lang sa base passage pa lang dito, meron na tayong 3 dadaanan dyan. At merong 5 doon sa paligid sa likod. Kabisado na namin ito, lalo kasi matagal na eh. Matagal na namin gawain na magprotesta. Lumantad lang ako gaya ng sinabi ko dahil sobra na. Dahil may plano na naman sila sa 2026 budget. Nanakawin na naman nila. Hahayaan nyo pa bang umupok itong mga hayop na to? Yung mga hayop na nasa Congress, yung mga hayop na sa Senado, at yung hayop sa Malacanang, yan 3 ahensya ng gobyerno na yan, mga hayop na talaga lahat yan. Wala nang mapili sa kanila. Pasensya na. Lalahatin ko na kayo. Walang mapipili. Salamat. Mga kasama, huwag tayong titigil. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ituloy-tuloy na natin to. Tama yung sinabi ng isa kanina nagsalita. Ang mamamayan, ang taong bayan, hindi na makapag-iintay sa Linggo, September 21. Tandaan nyo, 17 trillion ang utang ng ating bansa ngayon. Huwag tayong pumayag na yung mga magnanakaw, mga kurap, manatili sa pwesto. Sasama ba kayo? Yes! Sasama ba kayo? Yes! Tuloy-tuloy na natin. Meron pa tayong isang araw. Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mawawalang pag-asa. Nasa atin ang tagumpay, mga kasama. Kaya, huwag tayong tumigil sa pagpapanagot sa mga kurap, sa mga sumisip-sip sa pera ng bayan. Huwag tayong mapapagod sa pagpapanagot, sa pagsisigaw, sa pagsambulat ng ating mga saloobin. No? Ipahayag natin ang galit ng taong bayan. Sumama tayo mga kasama. Kung mahal mo ang bansa mo, ikaw na nanonood ngayon sa mga channel na ito, kung may pagmamahal ka sa bansa mo, lumabas ka sa comfort zone mo, sumama ka, patunayan mo ang pagmamahal mo sa bayan. Ipagsigawan mo ang pagpapanagot sa lahat ng mga kurap, lahat ng mga magnanakaw na inuubos ang pera ng bayan. Isama na natin si Saldico, isama na natin si Congressman Dalipe, si Congressman Libanan, at isama na natin yung natalo sa pagka-mayor ng lungsod ng Marikina, si Congresswoman Estela Luz Kimbo. Sila yung 4 na may say doon sa mga small committees na sinasabi ni Representative Tiangco. Doon nagaganap yung mga amendments
individual amendments. Sabi nga, 2025 ang pinaka most corrupt na taon ng budget sa history ng pababudget sa ating bansa. Huwag tayong pumayag mga kasama. Ipakita natin yung ating lakas, yung ating pagmamahal sa bayan. Lumabas ka, ikaw na nanonood ngayon dyan sa mga vlog na yan. Pakita mo dito sa kalsada yung pagmamahal mo sa bayan. Ito po hindi laban ng isang grupo, wala tayong kulay. Para ito sa next generation, sa ating mga minamahal na anak. At patuloy nating ipanawagan yung pagsasapubliko ng mga SALN, Statement Asset Liabilities, ng mga opisyal ng gobyerno. Isama na rin natin yung mga politiko. Imagine mo, 70,000 ang sweldo mo, may bahay ka sa Fort Fire, ano yun? Saan mo kinuha yun? Kaya kung wala kang tinatago, isa publiko mo ang SALN mo. Statement of Asset and Liabilities para malaman ng taong bayan kung may ninakaw ka. Kaya mga kasama, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit marami kayong trabaho, busy kayo, pero you find time, nagbigay kayo ng oras para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Pumunta kayo dito nang walang bayad. Sapagat ang grupong ito, kailanman, simula pa dun sa EDSA Shrine, hanggang dun sa veterans, hindi nagpabayad. Tama? Tama. Kaya mga kasama, huwag tayong tumigil. Ipanawagan natin ang pagre-resign ng mga kurap, mga magnanakaw sa pera ng bayan. Wala na plano di Bongbong bumaba. Wala na talaga. Yan lamang po mga kasama. At kung meron pang maraming magsasalita, kapatid, gusto ko lang malaman mo, salamat sa pagmamahal mo sa bansa mo. Hindi ka pumayag na nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo, kundi lumabas ka, nagsalita ka, ipinahayag mo ang galit ng taong bayan. Kaya, huwag tayong tumigil. Huwag na nating hintayin yung September 21. Walang kulay. Amen? Amen. O, kita mo yan, parang naging religious pa. Patuloy nating ipanawagan ang pagpapanagot sa mga sumisip-sip sa pera ng bayan. Tandaan nyo, 17 trillion ang utang natin ngayon. Magna-19 na. Imagine mo yan, magna-19 na. Magna-19 na. Pabayag ka ba? Yung pagnanakaw nila, mayroon po. Sige po. Marami pa magsasalita. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagmamahal sa ating bayan. Yung pagnanakaw nila, ganito yung pagnanakaw nila. Bukod dun sa national budget, meron din silang ninanakaw gaya ng ginagawa ni BBM. Pag pumunta po siya ng international foreign trips niya, meron mga foreign aid na nakukuha yan. Yung foreign aid minsan, it designate from different offices. Kaya kung dyan, let's say for example, kung urban sector, so meaning to say, yung commission niya ng urban sector under the Office of Presidential Commission, yun dun mapupunta kayo yung budget. Nanakawin pa rin po nila yun. Okay? Alam niyo naman, may dalawang vlogger dito nakakakilala yan sa akin, 3. Alam nila kung gaano ako pang-open sa PCUP. Presidential Commission on Urban Poor. Ang unang-unang pinaupo niya po doon, walang iba kundi si Undersecretary Elpidio Jordan. Ngayon, yung PCUP, narinig niyo na po ba yun kung ano yun? Ito po yung Presidential Commission on Urban Poor. Problema ng kahirapan, dapat yung 42 sector, sila ang nakatutok. Ang tanong, anong ginagawa? Kayo, nagnanakaw. Hindi nyo na-notice bakit walang sariling lupa, walang sariling opisina. Dahil kasi bakit? Sa monthly billing, monthly ba lang doon yung monthly billing rentals pa lang, may ninanakaw na po sila ron. Tandaan niya, PCUP pa lang yun. LTO, may sarili bang opisina? May sarili bang lupa? Wala rin po. Magnanakaw din po yung LTO. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno dito, naglolokohan lang tayo. Kung hindi ko sasabihin sa inyo to, ilang dekada na nag-i-exist
Maraming national government offices. Pumunta kayo sa iba-ibang probinsya. Hindi po lupa nila ang kinatatayuan. Hindi po gobyernong pag-aari ang kanilang kinatatayuan ng kanilang opisina. Ngayon, doon pa lang, may pera lang ninanakaw. Eto si BBM, ganun din. Sinasang-ayunan niya yan. Dahil kasi pag-upo niya, akala ko, mababawi na yung electricity, mababawi na yung water. Hindi pala. Sinigurado niya lang yung percentage niya rito. At percentage sa mga bilyonaryong mga negosyante rito. Kaya yung ibang negosyante rito, protektado. Tandaan yan. Sobra-sobra ang ninanakaw ng Marcos na ito. Hindi, kung ano yung ninanakaw nitong mga to, ako, wala pa sa tuldok ng daliri ko. Mas marami pang ninanakaw si Marcos ngayon na sobra-sobra. Hindi ko kayo binibiro. Calamity funds. Kanlaon, Bulkang Kanlaon, pumutok ilang beses na. Nakita nyo bang pumunta ba yung hayop na presidente niyan? Yung putang inang presidente, pinagsilbihan ko nung senador siya. Walang iya ang hayop na yan. Hindi ko pala akalain. Akala ko pinaglalaban ko dati. Kuripot, na matino, mabait po, inang-ina, baliktad palang hayop. Kaya nakakagigil dahil bakit? Naglaan kami ng mahabang panahon para makipagtrabaho sa tanggapan ng isang senador na BBM. Yung pala, walang iya palang hayop na to. Naip, walang pakiramdam. Pasensya na, sigurado, matatandaan ako ng anak ko, pati si Sandro. Lahat ng staff mo, matatandaan ako. Ang laking problema na binigay niyo sa bansa. Kaya wag sana, nananawagan po kami. Ako, nananawagan na talaga dahil lahat ng ahensya ng gobyerno niya, magnanakaw, galing sa baba hanggang sa taas. Puro magnanakaw yan. Pasensya na, talagang yun ang totoo. Dahil kami mismo sa project, doon pa lang sa mayor, sa kapitan, sa councilor, sa ASEC, sa USEC, sa congressman, kay mayor, yung yung city engineer niya tangina, magnanakaw din yun Dahil kasi hindi pa pasa talaga yung pinano namin Kung hindi kami magbibigay, isipin nyo hindi pa DPWH yun. Sa loob lang ng city engineer yun. What more pa kaya ang DPWH sa ganyan? So, yung nakakatakot dito, yung 2026, dahil napakalaki ng budget, and alam ko, nanakawin pa rin nila. Kasi we are about talking about here, tawag nito, billion, DPWH, wala yan. Trillion ang ninanakaw nilang yan. Trillion budget. At saka yun, mas malaki pa yung aid Yung aid na foreign aid, yung kada biyahe niya, dinideclare niya ba kung magkano ang nadadala niya? Di ba wala? Wala siyang dinideclare. Halos wala siyang sinasabi kung anong dala niya. Regalo ng ganitong bansa, regalo. Wala, lahat binulsa. Yun ang layunin ng gobyernong Marcos ngayon. Magbulsa at hindi maalis sa pwesto. Kaya ilang araw na kami sa Malacanang, we are looking forward at right time na kung kailan papasok uli ng Malacanang. Kung kailangan ulitin yung year 2000, April 27, May 1, ilang araw kami noon, almost 5 days kami sa kalye hanggang sa Malacanang, di ba? Sumama na kayo. Dahil kasi bakit? Walang kinabukasan ang kabataan nyo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Tandaan yan. Walang kinabukasan ang kabataang Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Si Marcos ang solusyon ng problemang to. Matanggal yung Marcos, matatanggal lahat ng buhaya dyan sa Congress. Dahil kasi lahat ng nakaupo dyan, minority o majority, puro niya yan mga tao. Okay, lahat yan nakikinabang. Nagpaplastikan na lang tayo sa hearing na ginagawa nila Ang tanong, magkano ang budget ng committee hearing? Malaki ang budget ng committee hearing. Senate, magkano ang budget ng committee hearing? Ang laki! Anak ng pating, puro na lang kayo committee hearing, tapos ang ituturo yung sa last contractor, Raulo. Hindi pa ginagawa yung building, wala pang bidding, nagkakapera na ang mga politiko. Tandaan nyo yan. Nagkakapera na po dahil kasi bakit? Pinopropose pa lang yung budget, kinakausap na nila ang mga kontraktor. Dahil some of the contractor, immediately, sa election pa lang, pineperahan na nila. Tandaan nyo na, yung nangyayari sa Senado, medyo doon kami po umalma talaga.
Dahil puro kontraktor na lang. Kawawa naman. Ako kontraktor eh. Kontraktor kami pero inubusan lang kami ng pera. Kaya yan, inubusan lang kami. Wala na naman.